Sunod-sunod na mga kamalasan ang dumarating sa mga buhaya ngayon, mga kababayan. Lalong-lalo na itong si Zaldico. Si Zaldico, mga kababayan, na mukhang wala na pala sa Amerika. Dahil maging sa Amerika, mga kababayan, may asunto siya. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Tingnan nyo itong pasabog ng ating kababayan, si Dean Chase, mga kababayan. Nakakuha siya ng mga dokumento dito sa mga kababalaghan na naman, mga kababayan, na mga di umano'y mga company o mga pagmamay-aring kumpanya ni Zaldico sa Amerika. Legit itong nakuha niyang mga dokumento, mga kababayan, ha? Dahil ito si Dean Chase, mga kababayan, yan ang kanyang trabaho. Isa po siyang abogado, mga kababayan, at na-assign po siya, ha, sa fraud department ng isang napakalaking bangko doon sa Amerika. Sa kanya lahat, mga kababayan, pinapadala yung mga dokumento para tingnan kung, peke ba ito o hindi. So, etong mga pinipresent niya na mga document, mga kababayan, sigurado tayo na mga legitimate. Dahil kung maglalabas siya ng peking dokumento, mga kababayan, ang nakasugal dyan ay ang kanyang pagkaabogado sa Amerika, diba? At eto, mga bagong pasabog laban kay Zaldico. Panoorin niyo po. Magandang araw po sa ating lahat. Si Dean Chase po ito. Isa po itong update kay Zaldico. Now, napagalaman po natin na wala na po daw si Zaldico dito sa United States. Bye na! Kasi napagalaman po natin at nakita po natin sa kanyang mga flight information po. Pati sa USA, mga kababayan, mukhang hindi na rin makakatago si Zaldico. And then, di ba 6 months lang, mga kababayan, ang limit sa visitors visa dyan sa mga kababayan, USA? Paso na ang kanyang mga kababayan, visitors visa. Na wala na po daw siya sa New York. Now, initially, pumunta po siya dito sa state of California. However, we really don't know na nasa siya ngayon. Pwede siya ng ibang bansa. But we really still don't know because after all, we have 50 states here. Bring him home! Bring him home! In the United States. And probably he's just hiding somewhere, but still, we really don't know. Now, one thing is for sure though, meron po siyang mga properties at businesses po dito sa state of California. As a matter of... Pati sa Amerika, mga kababayan, mayroong mga ari-arian. At maging doon, mga kababayan, kaduda-duda! I received a message from one of the white snakes here in the United States kasi napagalaman po niya kasi malapit lang po daw ito sa bahay nila. Now, nire-retract po niya ang pangalan niya. Initially, gusto niya po daw ibigay ang pangalan niya as an informant but he got scared and I really do respect that decision. So, for now, we are calling the informant as a white snake. Now, ito po ang napagalaman po natin kasi sa mga hindi po nakakaalam, ang trabaho ko po kasi po dito sa Estados Unidos nagbibigay po sa akin ng otoridad na makakuha ng mga papeles, mga dokumento po sa mga tao or businesses. Kasi ito po ang trabaho ko dito sa Estados Unidos. Diba? So one of the things that I was able to abogado, find out po about Zaldico is that the SunWest business that he has in the Philippines has been established here in the United States first in 1996. Sa Amerika pala yan na-establish, mga kababayan. Grabe, international! Baka may ghost project din dyan. I was able to get this information. Marami po akong dokumento po dito and I will show each and every one of them to you guys. Now, dito po, ipapakita ko po dito ang initial filing ng document or business ni Zaldico. This is the SunWest Group of Companies. At sa nakikita nyo po, I doubt na totoo po itong tao. Bernadette Ramos, mga kababayan. Hindi na yan mahagilap ngayon. Sino yan si Bernadette Ramos? Sabi ni Dean Chase, I doubt na totoo yung tao. It is filed by Bernadette Ramos. Yan po. At na-file po ito, initial filing po nito is January 1996 pa. Yan, January 5, 1996. Yan po. Now, I think this is the business address po ng SunWest Group of Companies when it was initially filed on the 5th of January 1996. Sabi po dito, it's in Edgewater Drive in Oakland, California po. So, malapit po ito sa bahay ng informant po natin. And I was able to pull this up kasi nga po, because of my job, I'm able to pull up documents. So, this is the initial filing of the document of SunWest Group of Companies. Sige, kalkalin natin ito. Ano ba talaga itong SunWest, mga kababayan? Diyan pala yan nagsimula sa Amerika? 1996. Now, I cross-referenced it with the SunWest Group of Companies there
in the Philippines na ang may-ari po si Zaldico. So basically, it was established in 1997, which is the year after po ito na file po dito sa Estados Unidos. Nauna pa sa USA. Meron dokumento po, lagay ko muna po dito yung isa. Meron ako ditong articles of impeachment? That was the articles of incorporation. Articles of incorporation. Sa statement of information na galing po talaga ito sa Office of the Secretary of State. Ito po ang document nila, pero bago ko po ito ipapakita sa inyo kasi iba na pong pangalan po dito eh. Hindi na po ito si Zaldico. Napalitan po ito ng Alexander Ko. Sino yan si Alexander Ko? Bakit napalitan? Ayan, Alexander Ko na po siya. But as you can see, dito sa original, kasi, nakuha ko din po ang history or ang trend ng business po nila. Ipopost ko po ito lahat. Ayan, ito po ang history from the initial filing. Yan po ang makikita nyo po. From the initial filing 1996. of the business in 1996 up until present time. Hanggang ngayon, andun ang mga kababayan, ang company ni Zaldico. Buhay pa rin. This is the timeline of their business. Now, ang nakikita ko po dito sa trend pool ng nila ng business is that from the initial filing in 1996 up until 2009, delinquent po ang business. Ito po kasi yan eh. Delinquent? Businesses po kasi dito, pag delinquent po yan, mahirap na po yan mag-establish ng may sabit pa mga kababayan. Ang ibig mong sabihin ng delinquent mga kababayan dyan sa kanilang case is hindi po nagbabayad mga kababayan ng sapat na bayarin sa tamang oras. Trust sa Secretary of State kasi po dapat po kasi every year nagbabayad po kayo ng tax. Now, nakikita ko po dito pati doon wala. Delinquent 1996 to 2006 no, 2009 nagbayad po sila ng lump sum, which is really unlikely po in businesses. So, sa lahat ng mga businesses po, ilang years mga kababayan, isahan ng bayad? Na na-open ko po sa bangko, this is one of the probably the most strangest pati dyan, kakaiba for a business. Kasi po, what kind of business is that? Instruction company na naman? Normally, every year po, kailangan po kasi magbayad ng tax. Now, pag hindi po kayo nagbayad ng tax, may penalty po yan. Ang penalty po yan is monthly. I don't know during that time in 1996 kasi bago lang po ako dito sa Estados Unidos. Pero po, may po yan, may penalty po yan pag delinquent po kasi ang business nyo. However, from 1996 up until 2009, delinquent siya. Pero around 2009, the same year, binayaran po ang delinquency. Wow! From 1996 up until 2009. So, you can only imagine how much money was disbursed. Saan galing ang pera no, pambayad? Zaldico? Nakakupit ba? Ewan na natin. On this business in 2009 para mabayaran po ang tax po nito. So, clean slate po siya. Nabayaran po siya, na makikita nyo po dito sa trend. Asan po ba dito? Ito po, 2009, delinquency po yan. And then, after 2009, delinquent na naman po siya. Delinquent na naman. 2020. Ayan, no? Grabe! Lampas tagsa 10 taon mga kababayan bago babayad ng tax. 2020. Dito po, delinquent po siya. As a matter of fact, kasi delinquent po siya from 2000. Tapos fully paid na ngayong naging bida-bida na siya sa Congress. To 2020, ito po, suspended po ang FTB niya. Nasuspend po siya. Nasuspend na pala. So, which is really unusual. Napaka-unusual po ng ng business trend po nito. Anong business na yan mga kababayan nila dyan? Bakit ganyan? Again, nagbayad na naman po sila ng lump. For what mga kababayan? For what ang business ni Zaldico dyan? This is millions we're talking about. This is not just pesos, millions po ito. Wow, millions. And kontraktor na sila mga kababayan. Yang pamilya ni Zaldico, simulat sa pool pa lang kahit ng ama niya. Kontraktor na sila mga kababayan kahit hindi pa siya naging congressman. Tiba-tiba na rin yan si Zaldico mga kababayan. Another trend that I see here, there was let me see here. There was an amendment of the business in 2024. This was last year. Para nakita na po, I don't know para nakita na po nila ang mga mangyayari po kay Zaldico kasi po,
dito na po nila 2023 may amendment po sa business. Amendment? Pinalitan po kasi ang pangalan from Zaldico to Alexander Co. Tinransfer ng pangalan, mga kababayan. Now, we really don't know kasi hindi po nakikita po dito sa timeline na po dito na biglang nawala po ang pangalan ni Bernadette Ramos. Dapat po kasi sino yan? Articles of Incorporation, which was the original document. Siya ang initial I saw you. Dapat andito po pa rin ang pangalan ni Bernadette Ramos sa statement of incorporation po dito from the Office of the Secretary of State of California. Wala na pong pangalan po ni Bernadette Ramos. Nasaan? Dapat andito. Magically nawala. And even sa trend here sa Secretary of State Office, nawala, bigla lang po talagang nawala. Ewan ko po kung ano nangyari. Naging ghost na naman, mga kababayan. Nawala lang po talaga. Ghost Incorporator na naman. Ayun po, napalitan po ang pangalan from Zaldico to Alexander Co. And now, ano na? Dito po nangyari yung amendment na naman na from Alexander Co. Pinalitan na naman po ang pangalan ng Nilo na naman pinalit ng business mismo ng na siya, agency na siya, incorporated na. Nawala na po ang pangalan. Ayan po, nawala na po ang pangalan ni Alexander Co. Wala na Alexander Co. Ang pinalit, mga kababayan, California Registered Agent Incorporated. Ito na po ang pumalit. Ayan. So, that's one of the strange, this business is really strange. I've never seen anything like this in my time po of opening businesses and checking documents. This is the first time that I have seen a trend as strange as this. Grabe po talaga. Now, naipakita ko na po sa inyo. Yan din ang nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan. At saka ang amendment po nito, ipapakita ko na po sa inyo ang Statement of Information ng corporation po mismo. Sige, kita. Ito na po ang Statement of Information ng corporation from the State of California, Office of the Secretary of State. Sabi po dito, the name was just recently changed. See, hindi na po siya, pinalitan na po ang office address, hindi na po physical address ang nakalagay. Kasi po dito, sa Statement of baka P.O. Box na. Of Incorporation, saan po kasi dito, ang office address nasa Oakland. Physical address po talaga siya. Nakalagay dito sa initial filing. However, only recently, pinalitan po ang address po nito from physical address to P.O. Box address. Para hindi na matrace, mga kababayan, kung saan talaga. Diyos mio, animal talaga itong mga... And as far as I know, if you're going to open a business account, you should have a physical address. Bakit pinayagan yan? For businesses. It should not be a P.O. Box address. Baka ghost address na naman, mga kababayan. So ito po. Baka ginagamit lang yan para sa money laundering, no? Yung kunwari business dyan, mga kababayan. Ay, nako. So, I think they were trying to be careful na hindi na po matitrace kung anong physical address. Sadly po, sa kanila, marunong po kasi akong mag-dig up ng mga information. So, eto po, isa po sa mga addresses na nakalagay is yung 29942 Bellevue Place, Hayward, California, zip code 94544. So isa po ito. Bahay namin yan. Ito sa mga properties ni Randy Co, aka Joke. Alexander Co. Ayun, may ano pa, Google Maps. It is valued at 2,497,000. Grabe, ano? Ito po ang value. However, I have recently discovered po na all of the properties, including the businesses, has been placed on sale. On sale na. Binibenta na niya, mga kababayan. So, wala pa pong buyer. It has not been said na nabili na po. Bili natin! Wala tayong $2.9 million At saka ang mga properties. Kasi po, according to the latest updates... wala lang yan. Ang eroplano ni Zaldico, mga kababayan, $38 million. Isang eroplano lang yan, ha? Marami siyang eroplano, tapos marami lang siyang chopper. Property na ito sa bahay sa Hayward. Sabi po dito, it's on sale. On sale na. However, it's off the market. Ano mabibenta kung off the market? Now, ganito po kasi yan. Dito po kasi sa Amerika, even though that the house is
ibibenta na, if nakalagay po is off-market, ang ibig sabihin po kasi niyan, it's only open for VIP. VIP lang? Access. Wala na tayo pag-asa niyan, di tayo VIP. So, before the house actually gets on the market, there will be a time wherein it's up for VIP visits. So, kung sino lang po talaga makaka-afford, kung sino makakapaschedule, wala na kami pag-asa. Direct contact. Kung mayroon din tayo pera, hindi tayo bibili dyan kaya no, Kazalde ko. Ay, nako, mayroong mga espiritong mga kurakot dyan, mga kababayan. Sa may-ari ng bahay. As of now, wala pa po silang bahay lang pala? Realtor na nagbibenta nito kasi off-market pa po siya. Pero pag... Ano palang niya? Negosyo talaga dyan. Duda tayo sa negosyo dyan, mga kababayan. No? Baka kunwari lang yung negosyo na yan. On-market na to, dyan na po sila kailangan mag-hire ng realtor to sell the property. Right now, they can sell it, but it's off the market, but it's for VIP access. As a matter of fact, I called the number on here. Sabi po nila, all of their belongings is still there inside the house. Pero baka ano pa rin sa liko. Mag-open house na po sila, but it's up for invitation. So I've been checking every now and then kung pwede po akong makapasok po sa ano. Uy, wag. Baka may nakaabang sa'yo doon. Sa open house na po ito kasi I really want to know kung nasaan na po si Zaldico. We really don't know where he is right now. For sure, wala na siya doon. Nakakapanglumo po kasi, kasi ang Pilipinas po, ang government po natin has billions and billions and billions of funds, confidential funds, para maimbestigahan po si Zaldico. But they have done nothing. Nada. We really don't know if he's coming back home. Obvious po, nagtatago na po siya. And billions po. Pati si Tambalustos, mga kababayan, mukhang magtatago na rin dahil na-implicate na rin. Ang budget nila dito, billions. Pero nagawa ko lang po ito with zero budget. I was able to pull all of this information up. Zero budget. Nalaman na din, Chase, mga kababayan. How much more kung mayroon kang confidential fund, intelligence fund? All of the documents. Ay, mga bangag talaga, mga kababayan, ano? Wala talagang kwenta talaga si BBM pagdating dyan sa paglaban sa corruption. And they have billions. Ano pong ginagawa nyo dyan, government? Ano pong ginagawa nyo? Nada. Tulog. Nagising ng kaunti, mga kababayan, bahagya, pero parang inalimpungatan. After 3 years, ang dami ng kurakot dito! Ang dami! Sige, I'm very angry. And then, natulog na naman. Wala na. Wala natin narinig. Bakit hindi nyo magawa na imbestigahan si Zaldico at di nyo ma-pinpoint kung nasaan ang location niya? Diba? Billions and billions of pesos ang ano nyo, ang budget nyo dyan. Napaka-disappointing. Disappointing. Ewan ko lang talaga parang God save the Philippines. Sorry mga kababayan. Ito na nangyari sa ating bansa. Upo na tayo na another Marcos na naman. Going on right now has been really disappointing and I hope that people do something about it. Salamat din sa information. Nabanggit mo na sa affidavit mo. Samantala mga kababayan, kaugnay sa Zaldico na yan, mga kababayan. Panoorin natin ito, Interesting din ito. Na sa dami ng projects sa district mo at sa laki ng pondo na naibaba doon, hindi na kaya. Yung absorptive capacity nyo, nasagad na. Kaya nga sabi mo na ikwento mo na dahil bumabaha ang project sa Bulag, nag-farm out ka na, naghanap na kayo ng ibang distrito, nakakargahan. Tama ba? Diba yun ang sinabi nyo kanina? Yes, Sir Honor. Nakakagulat na bilyon-bilyon piso pala ang pwedeng pakilaman ng district engineer. So, ganun ka-powerful o ang inyong kapangyarihan na pwede na rin kayo na maglagay sa ibang distrito? Your Honor, hindi po ako ang personally na naglalagay. I just want to clarify po this po. Upon the instruction of Congressman Zaldico, sabi niya, masyado nang malaki yung Bulacan. Pwede ka man tumulong na makapagbigay din sa mga ibang district? Sige po ako, subukan ko muna pong kumausap. So, hindi po politiko ang kausap ko rito. It's the district engineer ko. Gusto nyo ba merong ganito, merong ganito. Kung sino ang interesado, papasa po ng listing sa akin, Your Honor. So, si Congressman Zaldico ang nagsabi na maghanap ka ng pwedeng kargahan? Kung meron daw pong gusto, Your Honor.
So paano kayo nakapagbalagay sa mga projects? So, halimbawa, nabanggit nyo yung ilan sa kabilang distrito ng Bulacan. Medyo malaki rin kasi ibang nakagugulat lang ako sa Paglobo, no? From NEP hanggang GAA, no? Pakiulit nga ulit kung sa kayo nakapaglagay. Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po. Ang tanda ko po ay parang una po 200 saka 300 po. Yun lang po. So ikaw ba nagrekomenda sa 4 na district engineering office na yan maglagay ng pondo si Congressman Saldico o sila na mismo naglagay? Nirecommend mo na doon ilagay? Ako po ang nagsubmit kay Congressman Saldico. Galing po sa DE. Kinausap po yung mga DE. Sino ang gusto at kaya. So kung gusto nyo, ito yung regulasyon. So nagpasa po sila sa akin. Pag nagpasa po ng listing, pinapasa ko po kay Congressman Saldico. Nabanggit nyo rin ng huling hearing na hindi ito alam nung mga kongresista, ng mga distrito na nabanggit nyo. Tama ba? Yes po, Your Honor. So, Kasi, sorry po, sir. Sige po. Di ilan po yung kinausap ko, Your Honor. Hindi alam ng mga kongresista sa Yes mga po, distrito. Your Honor. Opo. So, pag ganito yung scheme, kanina yung binabanggit ni Senator Erwin Tulfo, yung parking, no? Parking scheme. Pag ganito, ibig sabihin, ito ba yung sagasa na hindi alam pero nilalagyan ng pondo? Posible po, pero posible din po si DE kung nakipag-usap po sila sa... Kasi dalawa yung Mr. Chair, dalawa yung scheme dito no? Yung isa na alam ng kongresista, may parking, gaya ng binabanggit ni Senator Tulfo kanina, pero meron din na talagang yung binanggit nyo na hindi alam ng kongresista pero talagang ilalagay, syempre, para magkaproyekto lamang. Tama ho ba? Posible po, Your Honor. So ganun ang inaano ko rito, siyempre ganun ka makapangyarihan din ang district Sen. engineer JB, office. I think yung sagasa is walang budget yun babrasuhin ibig sabihin, hindi niya ka-level yun. Mas mataas sa congressman yun. Ibig sabihin, sagasa po Di ba kanina si explanation ni Bryce Hernandez dati, pag sagasa, walang komisyon. Pero pag parking, meron. Pero ito kasi talagang hindi alam kongresista no? So Opo, sa ganito, meron silang may parking fee o wala na? Tingin ko po yung district engineer po ang makakasagot po doon sa pinagdala namin. Sa kanila. Kung may usapan po sila ng politiko o hindi. Bryce, can you confirm? Linawin ko lang po, yung sagasa po, ibig sabihin, hindi po pinagpaalam sa congressman na ibababa tong pondo na to. Pero meron din pong commitment to. So binibigay yon Bryce, sa mga DE na lang. Hindi alam ng congressman doon kasi walang commitment Tama ba? Hindi po, may commitment po. Binibigay, iniipon din po ni boss yun. Hindi, ang sinasabi sa ibang district, hindi mo inintindi. Sandali. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ibang district po, Your Honor, di po ba? Yung ibang district, yung pong binigay sa ibang distrito. So baka hindi alam ni I'm sorry, Your Honor, galing po hindi ako niyo ng alam, washroom. pinakonfirm. Anyway, hindi naman sa inaano natin na gusto ko lang matanong din yung kapangyarihan ng isang district engineer. Nabanggit nyo nung kamakailan. Yung pong mga proyekto, alam mo, si Senator Joel nag-request na mga school buildings at iba pa multipurpose yata para Yes sa po, Bulacan. opo, Tama ho? opo. Pero sinabi nyo dahil ubos na ito'y pinalitan nyo na lamang ng flood control projects. Tama ho ba? Actually, hindi po ako ang nagpalit, Your Honor. Sino po? Sa central office po, kami po ni Yusek Bernardo ang nag-usap. Para palitan. Pumunta po kami kay Secretary tungkol sa allocation po, Your Honor. So, ganun din ibig sabihin, kayo po at si Yusek Bernardo, kaya nyo napalitan into flood control. Yung pong mga request na school buildings. Actually, Your Honor, yung multipurpose building, ako po nagre-report lang po dahil sila po yung Undersecretary for Luzon kung any concerns po sa politiko na nasa kupang ko. Sa kanila ko po sinasabi, Your Honor. O kasi, hindi naman sa inaano natin, pero naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding. At ayaw niya ng flood control, supposedly. Yes, sir. Kaya nagulat ako, ba't siya nagkaroon ng flood control? At kayo po ang nagsabi na, kala ko kayo lang ang office, pero alam din po ni Yusek Bernardo na pinalitan into yung pong request for school buildings and multipurpose. Yun po ay napag-usapan po sa namin ni Yusek Robert saka ni Secretary Bonoan at that time. Kasi nga hindi na po kayang i-accommodate po yung 1.5 na request po, Your Honor. At nabanggit nyo rin na meron alam nang hingi ba si Senator Joel? Hindi sa inaano ko, no? Pero nire-reiterate lang natin yung inyo pong sinabi. Hindi po, Your Honor. Gaya ang po sinabi ko, ako po yung gumawa ng paraan at
Alam ko po kasi galit na galit po si Senador sa flood control po. Oh, yun nga kasi kaya natin ito Mr. Chair para malaman natin paano nila napapalitan, no, kung sino, si DE ba with kasama si Yusek Sa Bernardo. central office na po nagsasabit po ng listing, Your Honor. So kanina po nasabi po ni Yusek Bernardo, pinakilala po pala kayo kay Saldico mismo. Tama Yes po, ba? Your Honor. At ang tinanong ay kung mapapagkatiwalaan daw ho kayo. So ilang beses ho kayo nagkakilala? Nagkaroon ng pagkakataon na magkasama? Ni Congressman Saldico po. Yes, sir. Yes. Congressman Saldico po, siguro po, pinakamarami na po yung 2 to 3 times a year kami 2 to 3 magkita. times a year. Pinakamarami na po yun. Napakadalang po kami magkita. Basta yun lang pong, minsan po, nagre-request ako na, ano na po ang sitwasyon. Pag malapit na po yung submission ng mga listahan. Yun lang po, mga 30 to 40 minutes po kami nag-uusap. Pero, so bago magkaroon ng deadline para sa submission for the preparation ng NEP ba to o sa GAA na? Meron pong NEP, meron pong para sa GAA. Kaya may 2 to 3 times. Bago mag-NEP, mag-meet kayo kung ano ang pwedeng maipasok at bago meron din sa GAA. Bago lumabas sa GAA. Actually po, yung meeting po, nagtatanong lang po ako kung meron po bang ibababa o wala. Kasi po para makapaghanda po ako ng listahan kami po, makapaghanda po. Yun lang po ang nagiging usapan namin po doon. Nabanggit na rin lang kanina ni Yusek Bernardo na meron pong commitment fees, no, para po kay Congressman Saldico. Ano po ang usapan nyo pagdating sa kitaan para sa projects na inilalagay nyo sa ibang districts? Meron pa, paano naman yon? Kasi nabanggit nyo na 25 pag sa distrito, pero paano yung galing sa ibang distrito at paano po ang... Ganon din po. Your Honor, ganon din po. 25 din po yung... kinukuha po, yan po yung mapapatunayan ni Engineer Carlo dahil siya po yung inutusan kong coordinate po doon sa mga district engineer, Your Honor. So sa DE, ganun din? Meron din yung DE doon? Hindi ko na po alam kung paano po ang proseso nila, Your Honor. Well, itong anomalya ng flood control projects ay maituturing na isang malaking organized crime syndicate. Kaya nga, sana makabalik tayo muli doon, Mr. Chair, doon sa mga talagang perpetrator, sa mga nagsimula nitong nag-draw up nitong scheme na ito. No? Nakakalungkot, parang napupunta tayo dito sa mga kasama natin. Sinabi mo sa affidavit mo, ang connection mo kay dating Yusek Bernardo ng DPWH na kayo ay magkakilala noong 1997 pa. Malaking papel ang ginampanan mo sa pag-angat ng inyong career sa DPWH at mukhang malaki rin ang papel niya sa iyong pag-unlad, no? Sa madaling salita, malalim ang sabi na nga, malalim ang bulsa at pinagsamahan ninyo, no? Kanina umamin naman si Yusek Bernardo at humingi ng tawad. Sa tingin niyo ba, bakit lubos ang kayong pinagkatiwalaan ni Yusek Bernardo? Ano ang binigay at pinakita mo sa kanya para ikaw ay mapili niyang tulungan makaangat sa buhay? Actually po, Your Honor, 1997 pa po, magkasama na po kami. Hanggang tumaas po siya ng posisyon. Kami po talaga yung mga sinasabi po sa distrito na bata-bata po nila, ganun. So, yun po yun. At siguro po, yung pagtitiwala po, hindi naman po talaga ako sumisira pagdating po sa pera, Your Honor. Siguro bago lang magtuloy kasi tapos na yung oras ko, no? Si Engineer Bryce, papakonfirm ko lang yung pagpalit ng proyekto na nabanggit kanina ng boss mo, no? Yung school building, ginawang flood control. Do you confirm na si boss mo lang yon o kasama ang central office si Yusek Bernardo? Si boss po nagutos na gawing flood control po yan. Tsaka may gusto lang din po ako linawin. Yun po kasing sa obligasyon na 25%. 25 tama po, 25% po ang kinukuha. Pero kinukuha po ni boss yun, 25% sa ABC, hindi po dun sa proponent. So kung kukumpitin nyo po yun, meron po 2% na napupunta kay boss dun. Mr. Chair, Senator JB. Yes, sige. Pwede mo clarify lang kung... Go ahead, please go ahead. Kung sino yung boss na sasabi niya, Bernardo ba or Alcantara? Boss Henry Alcantara ko po. Alcantara. Thank you, Senator JB. Yung po, so ibig sabihin may 2% pang extra doon sa bukod sa 25% na sa proponent na sinasabi, yung commitment? Ibig sabihin po, yung 25% po, for example, kung 100 million po yung binaba, ang 25% po nun is 25 million. Pero kung i-compute mo po yung 25%, based po dun sa may appropriate budget cost, nasa 23 million lang po yun. So may extra 2 million po, kay Boss Henry po napupunta yun. Engineer Alcantara, Papatunayan po ni Engineer Carlo yan, Your Honor. Your do you Honor. confirm?
Hindi po gano'n ang computation po noon. Kay Congressman Saldi po, nung tinanong ko po siya, 25% po talaga yung allocation. Tinatanong ko po kung saan po ibabase. Pero yung iba po, tulad nung kay Senator Joel, sa appropriation po, diretso po yun. That's why 150 po. Yung iba po, ABC, yun po, nagiging contingency funds po ng office po pagka may mga request. Opo, Your Honor. Pero hindi po sa akin yun. Nahirapan ako sa computation nila, parang iba yung accounting nila eh. Ha? Iba yung accounting. Debit, credit, kupit. Parang iba yung accounting ng Mr. Chair, mamaya na lang pag nandito na si Yusek Bernardo. Yes,